panahon po ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Ang dating Pangulong Duterte ay po, ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte. Former President Duterte, para lang po kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, natin sa dating Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte noon. Kawawa po talaga ang ating bansa ngayon. Puro sisi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit ang tanong naman, ngayon sa panahon po ng panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon ko lang nalaman mga tagapanood no, na si Claire Castro pala maka Duterte dahil laging bukang bibig niya Duterte. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po inyong lingkod, tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-usapan po natin kung bakit nilagay ni PBBM yan si Claire Castro diyan bilang spokesperson o tagapagsalita niya. Bakit isinama niya yan sa kanyang mga kalihim sa kanyang gobyerno. Sa kabila nung dati itong si Atty. Claire Castro bago pong naging tagapagsalita ng palasyo yan, masugid na kritiko po yan ni PBBM. Pero ngayon nilagay siya dyan bilang spokesperson para atakihin ang mga Duterte. Walang bukang bibigyan kundi Duterte, Duterte. Kahit iba po yung tanong sa kanya, pilit niya pa rin pong isisingit yung mga Duterte sa kanyang sinasabi para lang po mayroon po siyang ipang-atake doon sa mga Duterte. Kahit ang layo-layo po ng tanong, talagang pipilitin niya na isingit po yung pangalan ng mga Duterte doon sa usapan. Mga tagapanood, ganyan po siya umatake. Di bali na pong hindi niya masagot ng tama yung mga itinatanong sa kanya, basta mapukulan lang po niya ng pambato o pamputik ang mga Duterte ay okay na po sa kanya yan. Mga tagapanood, wag na natin patagalin to. Yung video na gagawa natin ng reaction ay galing po yan sa channel ni Idol Pips TV. Nasa description po yung link ng channel niya. Bisitahin po at pakisuportahan po, pakisubscribe po. Napakagaling po na vlogger niyan at taga Davao din po yan. Kung meron mang tunay na nakakakilala sa mga Duterte, si Pips TV po yan na mismong taga Davao po. Alam niya po kung gaano kaganda ang Davao dahil dun nga po siya ipinanganak. Huwag na natin patagalin, wala na pong paligoy-ligoy. Simulan na natin ang ating reaction video sa araw na ito. Yo, what's up mga lords? It's mga Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ang pagbabalik po ni Peps TV ay tatalakayin po natin kung ano nga po ba ang trabaho ni USEC PCO Claire Castro dyan po sa loob ng Malacanang. At bakit siya po ang hinire dyan po sa posisyon ng mga lodi? Eto, bibigyan ko kayo ng idea para doon sa mga tatsong talangka na hanggang ngayon hindi pa rin nakukuha kung ba't nandyan siya. Okay? Eto, panoorin nyo mabuti ha. So, aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito. Di ba? Aralin niya kung meron pa bang nagugutom at saan pong lugar ito. Di ba mga lodi, sinasabi po lagi nila na nabawasan daw po ang gutom sa ating bansa nung pumasok po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kasinungalingan at isa na rin po nagpatunay niyan mga idol. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. Yung una, sabi niya, hahanapin pa nila kung saan po yung mga nagsasabing nagugutom po sila. Hirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma, lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nasanay na po ang mga tamad na mga kababayan nating Pilipino na tumanggap ng ayuda dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Aminin nyo na kasi, kakapaayuda nyo dyan sa mga tao, lalong tumaas po ang hunger rate ng ating bansa dahil naging tamad na sa paghahanap ng trabaho. Hindi gaya nung panahon ni Tatay Duterte, mga lodi, binibigyan po talaga ng trabaho ang mga kababayan natin. Hindi ginagawang tamad. Posible pong mawalan po ng pagkain sa pagkainan yan. Nagsusumikap Ngayon, mag-aabang lang po sa ayuda ng ating pamahalaan na 5K o etc.
meron na po silang pangpatawid gutom. Yan po talaga ang ginagawa ng administrasyon ninyo. Pangtawid gutom lang talaga lagi. Hindi pang permanente. O diba mga lodi, ang galing. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. At sinasabi mong di umano, tumataas ang hunger rate. Mataas talaga ang hunger rate ngayon sa panahon ng iyong amo. Eto nga't nasupalpal po siya ni Atty. Panelo eh. Pakinggan nyo po mabuti mga lodi. Kawawa daw po talaga dahil ito po, si Yossi Claire, wala pong kaalam-alam sa kanyang mga pinagsasabi. Pakinggan nyo. Nakakaawa nga sila. Tolo, nakakaawa ako sa gobyerno. Yung palengkera ng palasyo, nakakaawa din. Kera ng palasyo. Isa sa dahilan kung bakit siya ang hinire, mga idol. Kasi apparently, wala siyang access sa presidente niya. May sasabihin siya, pagkatapos may sasabihin, iba na. Kakaawa din sila eh. Unlike before, patingnan niyo kayo, kami noon ba, nung ako'y nakapagsalita, may access ako sa presidente. At kahit na wala akong access, kilala ko yung presidente. Magbarkada kami, mulat sa pool. Kaya alam ko ang takbo ng utak niya. Kaya pag sinabi ko sa umaga, yun din ang sinasabi niya sa Wala daw pong access ito po si Claire Castro. Kaya yung mga pinagsasabi niya dyan, mga lodi, pag nagkamali siya ng sagot sa tanong, babawiin niya din po yan, mga lodi, kalaunan. Kasi hindi po niya alam talaga ang isasagot niya dyan po sa posisyon kung saan po siya itinalaga. Ang punto talaga nito, bakit po siya nilagay dyan, mga idol, hindi po para magbigay ng impormasyon sa mga nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang tunay na pakay po at ang trabaho po talaga niya, sirain ang mga Duterte. Naniniwala po ako sa sinasabi ni Idol Pips TV, mga tagapanood, no, na kaya nilagay dyan si Claire Castro para po siraan yung mga Duterte. Kasi unang-una ko po siyang napanood sa kanyang interview, lagi niya po talagang sinisingit yung mga Duterte doon sa issue. Kung hindi man si Tatay Digong Duterte, kadalasan talaga yan Tatay Digong Duterte, si BP Sara Duterte. Ngalaman, nandiyan naman si Basti Duterte. Basta hindi po nawawala sa bunganga niya yung salita pong Duterte. At ito lang po mga tagapanood, yung niyayabang ni Claire Castro at nagtataka daw siya kung bakit marami pa rin nagugutom. Ang dami naman pong ayuda na binibigay yung gobyerno. Naku naman po mga tagapanood, yung pinagyayabang nilang mga ayuda na kinakatkong naman ng mismong mga nagbibigay, wag po tayong mag-deny dyan. Alam po yan na ninyo na dyan po sa lugar ninyo kapag may nagbibigay ng ayuda, hindi po buo natatanggap yan ng mga taong tumatanggap ng ayuda. At lagi po yung may katkong. Sino po ang nakikinabang? Yung mga nagbibigay. Kung nagkatkong nga yung mga nag-aabot yan, siyempre yung pinanggalingan ng ayuda na yan, may katkong din po yan, mga tagapanood. At huwag nilang iyayabang yung sinasabi na nilang ayuda dahil buwis din po ng taong bayan yan. Natural lang po nilang ibalik yan sa mga Pilipino. Pero ang masaklap yun, mga tagapanood, yung ayuda na yan, hindi po yan makakalunas doon sa pangmatagalang problema ng ating bansa. Panandalian lang po yan. Ika nga ni Senator Joel Villanueva, band-aid solution lang yan. Hindi talaga yan yung pinaka-solusyon. Kung yung pera na yan na pinakawala nila ng ayuda, itinayo nila ng mga ng mga proyekto, 'di ba? O kung ginamit nila, binigay nila yan sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, tinulungan nila yan para mas ganahan mangisda, mas ganahan magtanim, 'di ba? Ayun, pangmatagalan yun dahil pag umani yun mga yun, nakahuli yung mga yun, may kinakain ng mga Pilipino, hindi yung ayuda. Yung iba nga po tumatanggap ng ayuda, aminin nyo man sa hindi. Yung iba dyan tumatanggap ng ayuda, isinusugal, iniinom, di ba? Reality po yan, mga tagapanood. Hindi po nawawala yan. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, saan po ba aabot yung ayuda nila? Aabutin po ba ng matagal yan? Halos isang araw lang yan, 2 araw, ubos po yung ayuda na yan. Di po ba, mas tinuruan mo pa maging tamad yung Pilipino at umasa na lang sa ayuda. Doon nyo dinadaan yung mga tao na kunwari bigyan natin tong mga to para tumanaw ng utang na loob, iboto tayo. Sus, nako naman po. Tapos yung mga ibang tao naman, nalinlang naman, dahil nga nagbigay ng ayuda, yun ang ibuboto. Dahil sa usunod, nanakawan na naman, magrereklamo. Ba't ang hirap ng bansa natin? Kung hindi ba naman ninyo ipinagbili yung boto nyo, di sana aahon sa kahirapan yung ating bansa.
Tutuloy natin to mga tagapanood. Inuna nga po niya dito si Mayor Baste. Kahit hindi naman po directly sa Davao ang tanong mga Lodi, Davao City agad ang pinunteriya. Eto po, pakinggan nyo mabuti ha. After din po, attorney, sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksa. May action po dito. Davao, Cebu, and Manila. Pero ito ang kanyang sagot. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Oh, Davao City agad ang pinunteriya niya mga Lodi dahil nandun nga po nakilala ang mga Duterte. At anong sabi niya dito kay Mayor Baste Duterte mga Lodi? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. Ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Anong lang natin yon? So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun? O bakit ganon? At least daw ngayon nagkakaroon daw po ng record yung mga namamatay na mga tao. Tanong lang natin kay Atty. Claire, yung mga taong nawala nung time na panahon ni Marcos Sr., meron din ba kayong record nun? Kung meron dapat na ipa-ICC mga idol, panahon po ng tatay ni Bongbong Marcos Jr., kaso nga lang mga Lodi, tsugin eh. At inuulit lang po ng anak kung ano po yung ginawang kamalian ng kanyang ama nung panahon po ni former President Ferdinand Marcos Sr. Takdog po si Claire Castro. Yan po talaga ang totoo niyang trabaho dyan sa Malacanang o dyan po sa Presidential Communications Office. Ito pa nga yung pangalawa mga Lodi, panay tira rin po kay VP Sara Duterte. Na kahit hindi pa naman po nagdedeklarang tatakbo po siya bilang Pangulo ng ating bansa. Ito po yung kanyang statement. Magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Wow! Ang galing! Makapagsalita. Alam niyo na ba talaga kung ano ang tunay na posisyon ng isang pangalawang pangulo? Madam Claire, attorney ka. Alam mo dapat yan. Kapag nagtrabaho si VP Sara Duterte, tinitira nyo pa rin. At sabihin na pinangungunahan ng Pangulo. Pero ayun mga Lodi na walang ginagawa at nandun daw po sa abroad dahil nga po nakulong po doon si Tatay Duterte sa illegal na pamamaraan ng ICC o ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Nagdadadakdak po siya mga Lodi. May papakita lang po akong video sa inyo. Kung makapanghusga kasi itong babaeng to, akala nyo talaga kay linis-linis. Eto po, panoorin nyo mga Lodi Ayan ang ginawa niya. Ano kasalanan ko? Parang pagtanggol ko yan, di ba? Kasalanan? Ganun ka na pag-abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ko. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangyayagyan ng kliyente? Sir, pasensya na po talaga, ha? Alam ko na yung sasabihin ng mga makamarcos dyan. Pinagtanggol lang naman niya yung kanyang kliyente. Tama naman, okay naman yun, goods naman yun. Pero ipapakita mo din po sa mga tao kung gaano umasta ang isang abogado, parang walang modo, parang sablay naman yun. Yan yung mga gusto nila yung mga sasabihin lang, mga edukado, formal, pero nasa loob pala yung kulo. Ito, papakita ko na po sa inyo ang tunay na punteriya ni Claire Castro. Kaya po nandyan po siya bilang USEC ng PCO. Panay ang banat po kay Tatay Duterte sa lahat po ng interview. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Ang dating Pangulong Duterte ay po, ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Grabe. Duterte. Former President Duterte, para lang po kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, natin sa dating Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte noon. Kawawa po talaga ang ating bansa ngayon. Puro sisi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit ang tanong naman, ngayon sa panahon po ng panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon ko lang nalaman mga tagapanood na si Claire Castro pala maka Duterte dahil laging bukang bibig niya Duterte. Malupit talaga to sumagot si Claire Castro sa mga interview niya no. Ang pinagpilian doon Davao, Cebu at saka Metro Manila Talagang inano niya, Davao. Sino ba mayor sa Davao? Ganun agad. Talagang basta makadikit sa Duterte, yun agad yung bibirahin niya.
Tapos yung nagwala siya, nung hinuli yung pinagtanggol niya, abogado po siya doon, hinuli. Ginigiit niya doon sa video na yon, mga tagapanood, kung napanood niyo yung full video na yon. Sinabi niya ron na kaya siya nagwawala, nag-hysterical siya ron, naging palangkera siya ron, dahil hinuli daw yung kliyente niya na walang warrant of arrest. 'Di ba? Wala daw due process. Pinagtanggol niya ng todo-todo, ordinaryong Pilipino 'yun ha. Pero si Tatay Digong Duterte na hinuli na wala ring due process at dati pang pangulo ng ating bansa, okay lang daw 'yun. Goods na goods 'yun para sa kanya, mga tagapanood. Dito pa lang makikita mo na, 'di ba, kahit batang paslit alam na alam niya kung sino yung inaaway mo. 'Di ba? Kitang-kita na ayaw mo Tatay Digong Duterte, binibira mo. Kasi yun ang trabaho mo. Kinuha ka dyan para ngat-ngatin, atakihin ang mga Duterte. Hindi ka para para i-inform ang mga Pilipino na kung may maganda bang nagawa si Marcos Jr. Hindi dyan. Kaya ka nandiyan para sagutin para atakihin yung mga Duterte. Yun yung tunay na purpose ni Claire Castro, mga tagapanood. Bakit inilagay siya dyan, sekretary sa palasyo, na maging spokesperson ng palasyo? Bahala na, wala siyang alam sa Pangulo. Basta nandiyan lang siya. Sagutin mo at ikabit mo yung mga Duterte sa mga issue para sila pa rin ang sisihin hanggang ngayon. Ganda ng mga plano. Malahudas ang galawan, mga tagapanood. Lagi niyong tatandaan, comment opinion lang to, wala pong personalan. Claire Castro. At lagi niyo pong tatandaan, lalong-lalo na sa mga tansong talangka dyan, na kahit anong gawin yung paninira sa mga Duterte, still Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi.